Ah, eto. Nasa ilalim, oh. Atong Ang accuses GMA7 of one-sided reporting. Ito naman pala, nasa ilalim naman pala eh. No, sabi ni Buggy Arellano, Mark, ayon sa SOJ, masyadong marami ang pera ng well-connected na mga suspect. Meron pala tayong babasahin dito sa ilalim, oh. Sa press conference ni Atong noong Huwebes, July 3, 2025, inakusahan niya ng hindi balanseng pamamahayag ang GMA Integrated News. Ayon sa negosyante, hindi nito kinuha o hiningi ang kanyang panig. Hindi kasi dapat ganun din eh. Kung hindi nga talaga. Pero parang narinig ko naman ang GMA na sinasabi, hanggang ngayon po ay pinipilit namin, gusto namin makuha ang panig, no? Ni Atong Ang bukod tungkol po dito sa sinabi ni Patidongan o ni Dondon alias Dondon. Bahagi ng payag ni Atong, lalo na sa Channel 7, nakikiusap ako sa media, gawin ninyong fair lahat. Fair lang. Katulad niyan, hindi naman naririnig yung side namin. O yun naman pala ang reklamo ni Atong Ang. Pero wala talaga akong makita dito, mabasa na nakakatanggap na nung mga nung mga pagbabanta sa buhay ni Sumangil. Balanse lang ho tayo dito ha. Doon lang tayo sa kung ano po yung binabasa natin, kung ano po yung binabalita. No, hindi naman po natin pwedeng sabihin na nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Sumangil, ni Emil Sumangil, samantalang wala naman po nagbabanta. Ano po? Pwedeng sumama lang ang loob. O kagaya niyan, sinasabi nila, masama loob namin kasi hindi kinuha yung aming hindi kinuha yung aming side. Sabi ni Joel Depano, mga DDS like naman, hindi lang puro nakikimarites lang. Ayaw ng mga DDS doon sa kanilang mga vlogger. Ay, ang dami niyong vlogger Di ba? O, ba't nagsusumiksik dito yung mga DDS? Baka kasi doon sa sa mga DDS ang pinag-uusapan yung mga kaso nila. Mga nagpapaliwanag doon sa mga kinasuhan ni Risa Ontiveros. Dapat tinanong muna nila, binabalanse bago sila maglabas. Parang one-sided dapat kung may ganoong media, kung ako ang tatanungin sa media, may nag-a-accuse, dapat yung ina-accuse tatanungin muna bago maglabas or both sides ilabas. Hindi kasi meron yung ibabalita muna nila tapos saka sasagot naman, no? Kukunin ang side. Hindi kinuha o ayaw ni AA ibigay ang kanyang side, sabi. Buong-buong nilabas ng GMA Integrated News ang mga pahayag at hinaing ni Atong Ang laban sa kanya. Ayun naman pala, buong-buong inilabas ng GMA Integrated News ang mga pahayag at hinaing ni Atong laban sa kanila. Sino ba nagbalita nito? Anong nagbalita nito? PEP alert? Okay. Ngayon alisin na natin ito mga kababayan. Dumako naman tayo dito. Nako po, eto. Sabi pinasunog ang mga ebidensya. Pagkawala ng Atras ko, pinasunog ang mga ebidensya. Isinawalat ng whistleblower na si alias Totoy na ipinasunog umano ng negosyante si Atong ang mga cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya sa pagkawala ng mga sabongero. Sabi ni Sekbong Mansilla, sunugin na si Robin para mga Moy Duterte. Hindi, cellphone daw, yung mga ebidensya daw. Iniutos daw ni Atong Ang na sunugin yung mga ebidensya. Kasi sa pagkakaintindi ko mga kababayan, ang sabi mismo ni alias Dondon, wala siya doon sa mismong lugar. At isinesend sa kanya yung mga litrato o yung mga video, no? Ang hirap pong ikwento, ang hirap pong mga kababayan, kasi biruin mo,
maririnig mo yung kwento, gagamitan ng ano, ginamitan daw po ng alambre. Biruin mo, napaka-brutal kung totoo ho, 'di ba? Mga kababayan. Hmm. Ang ginagawa daw ho, ise-send sa kanya yung mga video. So tingin ko eto yung sinasabi ni alias alias Totoy na pinasunog daw po ni Atong Ang, mga kababayan. Kasi ise-send kay Don, no? Para siguro kumpirmahin, eto nagawa na namin yung trabaho namin. Ganun ang pagkakaintindi ko ho, mga bossing. Isinawalat ng whistleblower na si alias Totoy na ipinasunog umano ng negosyanteng si Atong Ang mga cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya sa pagkawala ng mga sabongero. Kwento ni Totoy, inutos daw ito bago siya pinatakas sa ibang bansa ni Ang. Dahil dito, hindi na raw niya hawak ang mga litrato at video na magpapatunay sana sa sinapit ng mga sabongero. Grabe, ano? Sunugin mo muna yan bago ka tumakas. Tapos may bilihan pa ng bahay dito. Marami daw cellphone na sinira at sinunog, sabi ni Neng Gigi. Pero may isang pinakita si alias Totoy na video ho, mga kababayan. Isang video na yun nga, yung nakatakip ng blue mask, no? Face mask, blue at itim na face mask, no? At ito po, inalam nila doon sa kaanak kung ito nga ba yung kaanak nila. Yes, konfirmado. Kaya lalo pong lumalakas ang paniwala ng mamamayang Pilipino dito kay alias Totoy, mga bossing. Lalo na ho, kapag ka ang Japan ay nakisali na. Di ba? Dahil po si Secretary Boying Remulla, mga bossing, nakikiusap na manghiram po sa Japan ng kagamitan para masiyasat yung ilalim ng Taal Lake. Kung matataba na daw po ba yung mga tawilis doon. Paglilinaw naman ni Totoy, wala siya sa lugar kung saan isinagawa ang mga pamamaslang at napanood niya lang daw ito sa mga video at litratong ipinasa sa kanyang cellphone. Yun yung iniisip ko doon, mga bossing. No? Wala si alias Totoy, pero dahil nga po, isa siya doon sa parang security o head security ni Atong Ang, send kay alias Totoy, ayan yung mga trabaho namin, tapos na, okay na, ligpit na. No? Yun po yung pagkakaintindi ko. So, yung pinagsesendan po nung mga video, ang sinasabi, di umano, pinasunog daw po ni Atong Ang para wala nang maipakitang mga ebidensya. Una, napaisip ako, bakit meron bang gagawa ng mga krimen? Naisip ko lang ho ito meron bang gagawa ng krimen na bibidyohan pa nila